Hello mga ka-Legit Africans! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. So mag-update na naman nga po tayo patungkol sa TVJ, Legit Africans and Noontime Show's latest happenings. Pero bago po ang lahat, shoutout po muna kina Sir Dagul Ignacio, magandarang hapon. Angelo Acosta, magandarang hapon. Darwin Akinde, magandarang hapon. And Miss Jean De Hocus, magandarang hapon po sa inyo. So ilan lamang po ito sa mga commenters po natin. Maraming salamat po sa pagtutok at pakikitambay parate sa aking YouTube channel. Salamat sa walang sawang pagsuporta. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito naman sa ating YouTube channel, maaari po rin yung pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod po natin balita. Samantala, simulan naman po natin ang atin pong balitaan ngayong hapon na ito, ka-Legit Africans. At unahin po nating pag-usapan itong patungkol po sa sugod bahay mga kapatid na kung saan, sabi nga po ng mga Legit Africans, napapansin po nila ang charm at husay nitong si Miles sa barangay. So parang tamang-tama lang daw na nasa barangay itong si Miles Ocampo, pambalanse rin po para meron din daw pong babae dito. At the same time, tanong po ng ilan na regular na kaya si Miles sa sugod bahay at hindi na siya tutungtong pamuli ng studio. So hindi po natin alam, ka-Legit Africans, kasi baka mamaya bigla pong bumalik si Zombie, no, mga ka-Legit Africans. So malaman po natin yan. At sa mga nagtatanong naman kung kailan nabalik ni Zombie, depende pa rin po kung makakakuha po siya ng working visa. Mukhang hindi pa naman tapos ang kanyang kontrata dito or baka po talagang regular na itong si Zombie dito. Niintay lang po talaga na makabalik siya ng Pilipinas, ka-Legit Africans. Hindi po natin alam, pero ang maganda po niya na abangan na lamang po natin mga ka-Legit Africans at NJN ang bawat tanghalian na binubuhusan po ng effort ng TVJ para po sa ating lahat. Kung meron naman po na nakakamiss kay Zombie, maaari niya naman po siyang panoorin po sa kanyang mga vlog. Very active naman po ngayon si Zombie sa kanyang pag-vlog kasi hindi naman na po siguro siya ganoon kabisi ngayon, ka-Legit Africans, diba? Unlike nitong mga nagdaang araw na sunod-sunod ang blessings na pumapasok po sa buhay niya. And I think okay lang naman and tama lang naman po ang pag-uwi ni Zombie para makasama po niya ang kanyang pamilya at makita po niya ulit ito, ka-Legit Africans. Kasi di po ba sabi nga sa lahat na atin pong success sa buhay ay wag po natin kakalimutan of course ang atin pong pamilya. Nagkataon na masagana ngayon si Zombie, ka-Legit Africans, and kinuha niya yung pagkakataon na yon para makauwi po sa kanila dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Pag wala na ulit siyang pera, tapos ang katwiran ay walang pera, hindi na naman siya makakauwi. Di ba mga ka-Legit Africans? Naalala niyo po ba yung sa lesson na natutunan po natin sa babala, wag kayong ganon noong nakaraang buwan, ka-Legit Africans? Di po ba't napaka-importante? And sa sugod bahay, ka-Legit Africans, napaka-importante na bigyan po natin ng oras, dalawin po natin ang atin pong pamilya. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Pag maraming pera, pag maraming blessings na natatanggap sa kanilang, madami pa ngayon, busy pa ngayon. Tapos kapag wala na, wag muna kasi mawawala ng pera. Walang budget o mawawala ng pera. So wala na, hindi na po makakauwi mga ka-OG, diba? Samantala, pag-usapan naman natin ngayon, ka-Legit Africans, ang patungkol dito sa banding ni Atasha at ni Maine Mendoza. Kumbaga mga ka-Legit Africans, ang tandem ng dalawang ito, Tash Maine, ay napakaganda. So parehas na parehas po ang kulit ng dalawa and nakakatuwa, ang sarap po nilang pagmasdan na magkasama. So sabi nga po dito, naaliw ako kay Maine at Atasha sa therapy. A sight to behold. And kung makikita nyo nga po rito, yung kulit ng dalawa, ka-Legit Africans, maano ka rin no? Ma-entertain ka din po talaga. So, yung iba, ang tandem ng dalawa, may chemistry din, ka-Legit Africans. I mean, doon sa chemistry, baka iba naman po isipin ninyo. May connection po sila mga ka-Legit Africans. Kumbaga, swak na swak ang tandem po nila.
Samantala sa pag-guest po ng Disney Princess mga ka-Legendary Cats dito sa EAT ay nais rin po sana nating i-promote din ang tungkol dito sa kanila pong paparating na concert since sila po yan nakatapak dito sa EAT no para naman ay masabi talaga na napaka-effective kapag ka doon ka nag-guest sa EAT. So, narito nga po ka-Legendary Cats, no? Manila, Cebu, and Davao, November 2023 na po ito ka-Legendary Cats para sa Princess The Concert. So, yan guys, kung may oras po kayo, suportahan po natin ito. Samantala, dahil nga po sa sinabi nabanggit ni Tito Sen Ka-Legendary Cats ang tungkol po dito sa school bukol ay meron po tayong nabasa na kung saan ay tila balak daw po i-revive ang school bukol. Ano pong palagay niyo mga Ka-Legendary Cats? Isa po bang magandang idea ito? So, for me, yes guys, kasi madadagdagan po muli Ka-Legendary Cats yung public service na ginagawa po ng TVJ. Lalo na't nitong nakita naman po natin na sinagot ni Tito Sen ang tuition or ang pag-aaral nitong isa po sa sugod bahay, mga kapatid na nasugod po nila Ka-Legendary Cats. So nakakatuwa na marami pong natutulungan ng TVJ and kung totoo na i-revive nila ang school bukol, why not Ka-Legendary Cats? Ano man po ang plano ng TVJ ay nakasuporta naman po tayo sa kanila. Sabi nga po dito na sa nabasa natin, apart from EAT, the company is exploring other production interest for the possible revival. Ayan, possible revival pa lang po Ka-Legendary Cats of School Bukol and currently airs the Revive. Wow, mali, doble tama. So, bale mga Ka-Legendary Cats, dalawa no, ang gusto po nila na i-revive. Ang Wow Mali and then ang School Bukol. Pero ngayon, ang Wow Mali Ka-Legendary Cats ay kasalukuyan na nga pong umeere kagaya na nakalagay dito, currently airs the Revived, Wow Mali Doble Tama, in which Joey De Leon would pass his mantle to Jowa Tandem. Ayan, dati po kasi itong kay Sir Joey pero napasa na ngayon sa Jowa Tandem, which is Jose and Wally Bayola. Well, maganda to guys, maganda lalo na napag-usapan din naman po ito dati. Hindi naman siya specific na school bukol talaga, pero sabi nga 'di ba ni Tito Sen doon sa Raffy Tulfo in Action ay balak din talaga nila gumawa ng mga show dito sa TV5 kasama ang mga Legendary Cats. Pero sa ngayon daw kasi pinafocusan pa nila ang EAT. So kung tama ako, isa po no, sa tinutukoy ni Tito Sen sa Raffy Tulfo in Action Ka-Legendary Cats na show ay School Bukol. Isa ang School Bukol. Sana mga Ka-Legendary Cats, maganda rin naman po yung idea. And of course, we are looking forward guys sa iba pang show ng Legendary Cats sa TV5. Samantala, sabi naman po dito ni Pining Rosala ka-OG sa kanyang komento, kapangit naman ni Betong para ikumpara kay Paulo Ballesteros. Mahiya naman siya. Actually, hindi nga lamang po kay Paulo Ballesteros kundi pati na rin po kay Kuya Wally. Di ba si Kuya Wally ay very talented pagdating po sa pag-impersonate mga ka-OG. Diyan po siya magaling. And si Betong naman ay kung mapapansin po natin na nung mga nakaraan, di po ba ay gumanap siya bilang Dora para nag-impersonate din ka-OG. Kaya't kanila pong idinidikit at ikinukumpara kay Wally na alam naman po natin na sinasadya yan ng kabila para tapatan ang TVJ. Sabi nga po ng iba, kung may generic na bossing, may generic din daw po na Wally Bayola. Grabe nga yun. Kasi si Paulo Contis di po ba Ka-Legendary Cats sinasabi na generic bossing. Dinami-rami si Paulo pa talaga. Anyway, sabi naman po ng isa nating komentor, kailanman hindi magbabago ang tao sa nakasanayan. At ang saya na dulot ng EAT. Bakit matatakot si Tito Sen? Sila ang matakot. Wow! Grabe nga yun. So, patungkol po dito Ka-Legendary Cats, hindi po talaga yan basta-basta mababago. Lalo na kung Legendary Cats
ang kanilang paiikutin sa kanilang palad. Nako, imposible po na makuha nila ang loob ng mga legendary cards. So, yun lang po muna guys ang update natin ngayong hapon. Pa-comment lang sa baba na inyong komento sa opinion at saloobin. Nagbabasa po tayo araw-araw ng mga comments. So, paiwan lang po na inyong komento dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.